Hello! Hello po. Hi! Magandang umaga if you're in the Philippines. Hi, magandang umaga po. Kamusta Naka-headset? po kayo? Okay naman. Naka-headset ka ba? Wait lang po. Ayan na po. Okay na po. Handheld na tayo. Opo. What's your name? Hi, my name is Sam. Sam. Alright, Sam. Opo. Ilang taon na si Sam? I'm 34 po. 34. Opo. Ano pakiramdam na mag-30s? Hindi ko alam yan. Totoo lang. Ay, loko ka ba? Tatawanan mo ko Saan ka ngayon, Sam? Sa serya po. Kasi listener po ako nung teenager pa ako. So, medyo natawa ako. Toots! Ala, naputol yung tawag. I'm a silent listener po, Papa Jackson. Thank you. I'm a fan. Okay na, wag mo na lagyan ng reference ng age. Okay na tayo sa nakikinig ako dati. Tumigil ka na doon. Pero teka lang, halata niyo ba yung... Kita niyo ba edad? Halata ba edad ko? Hindi naman, hindi. Malayo. Halata naman, binabola niyo ako. I know I look 26. I know that because I am 26. Anyways, asan ka ngayon tumatawag? What part of the world are you from? Nasa Australia po ako, Melbourne po. Oh! Opo. You are in Australia. Opo. Kagagaling-galing ng daughter ko dyan last month. Oo nga po, nakita ko. Mm-mm. Nakita ko yung parang sa Facebook. Dapat dalawa kami. Sayang naman, Papa Jackson. Bakit sayang? Para nakita mo na yung Melbourne. Makakapunta naman ako. Kasi you've been in Asia, around the Asia, nakikita ko din. Oo, Galing kang lagi. Hong Kong. Yay. Hindi kasi dapat dalawa. Dapat kami, ako talaga yung una dapat. Oo. Oo. Tapos, sabihin ko ba yung totoo? Kinuwenta ko yung gastos. So, ang kaya ko lang na budget nun pang isang tao. Kasi, Okay. Kaya si daughter. pagbalik ni Klong Klong galing dyan sa Australia, aalis ulit kayo papuntang China. Okay So, po. kumbaga parang ang laki ng gastos. Kaya sabi ko, umalis ka na mag-isa mo, huwag na kasama. Na-enjoy naman daw niya, sabi niya. Oo. Sayang naman sa susunod. Ha? Dito. Ano Sa yan? susunod po, punta po kayo dito. Para mag-aambag ka na pamasahe kung makayaya ka Mamamonetize na kayo. I will pray for that. Hindi, actually, yung kuya ko na andyan, oo. Yung kuya ko na andyan ay tawag nito ay uuwi next week yata. Okay. Mabuti pa yung kuya niyo. Papa Jackson, pauwi-uwi na lang. Parang yan ang gusto ng kuya ko eh. Oo. Parang twice a year nandito. Anyways, ba't ka nakarating dyan sa Australia, Sam? Nakarating po ako dito last 2020. And as a tourist lang po. Tapos na-lockdown, nagsara yung border. Ayun, biglang napastay na hanggang sa tumagal hanggang gusto ko na magstay for good. Ganun po. Parang illegal yun Hindi po, yun, tourist. Kasi nung panahon ng pandemic, Defensive. hindi. I explain lang po. Kasi alam ko marami naka-experience na ito, hindi lang ako. So nakatulong, So, yung hindi naman sa maganda pero parang naging pabor sa iyo yung effect ng pandemic. Opo. Okay. Opo. Okay, sige. Parang ganun. Nung nag-tour ka dyan, sinong pinuntahan mo dyan? Yung pinsan ko, nasa Sydney po siya nung. So talagang magbabakasyon ka lang nun? Opo, magbabakasyon. Tapos, kasi yung tatay ko nakatira sa Germany. So, dapat magkikita kami dito. Uy, ako half German ako. Hindi pala ako half. 1/8 German yata ako. Opo. Yun naman is, German siya. Ako po Filipina. Hinadapt niya po ako. Na-adopted daughter ka. Opo. Adopted po ako ng German. Baka naghahanap pa yung tatay mo nang i-adapt. Anday, kung pinsan walang ganong ginagawa.
Pwede ba? Aray ko. Pwede bang ireto mo yung mga... Pwede bang ireto mo yung mga pinsan ko? Ayaw mo? Sa maugali nito. Aray ko. Ha? Sige, try natin. Sabihin ko sa kanya kung kaya niya pa. Medyo tanda na siya eh. Ba yan? Anyways, tawag nito. May asawa ka na, Sam? Single po. Single. Single. Okay. Opo. May anak? Wala po. Wala. May jowa? Wala din po. Busy. Normal na dahilan na busy. Pag-usapan natin. Anong problema mo? Sa trabaho, siguro kasi yun lang meron ako ngayon, kaya yun lang yung may share ko. Pero sa work po kasi, nababother na ako mga ilang linggo na rin. Well, start na po ba ako? Gusto mo bukas? Malamang. Okay. Sige, kwentuhan mo pa. So, opo. Tapos, support worker po ako. Delia. Stability. Sorry, napuputol ka pa. Paano? Support worker ka dyan? Opo, ng mga disabled. Hello, napuputol ka? Yun na. Hello? Pumunta ka muna ng Perth. Hello? Napuputol. Okay na po? Yan, okay. Okay na po? Okay, game. Okay. Okay. So, since na ako dito, nag-study po ako. And Teka lang, ma'am. Nag-work po ako. Okay, wait lang. We cannot do this. You are breaking up. Ba't kaya ganun? Hello? Hello? Isn't me you're looking for? Okay naman yung wifi. Hello? So, kasalanan ko na lahat ng bagay? Ano ba yan? Hindi malakas ko yung wifi eh. Hindi ko po alam bakit. So, nagpunta ka dyan, support worker ka. Doon lang yung naintindihan namin eh. Opo. Support worker ka, tapos... Opo. I'm looking after po ng mga disabled po people. And then, to cut the story short, Papa Jackson, nag-work po ako sa isang company for... So, I decided po na to quit and to find another job kasi nagkagulo po sa management doon. Wait, you decided to quit? Opo. Okay. Opo. Ang narinig ko, not to Nag-quit quit. na po ako doon. You decided to quit, tapos... Opo. Tapos, naghanap po ako ng panibagong company. So, luckily po, yung friend ko na nag-work din sa same ng field ko, pinasok niya po ako sa kanila. Kumbaga, same background. Opo, same po. So, dahil malaki na po yung background ko, nakapasok po ko agad. Kailan to? Nakabahan ako. Sorry. Kailan to? Siguro magto 2 months na po. Okay. So, Bago dito lang po pala, kasi meron... Bago lang. Opo. Okay. Opo, bago lang talaga. Tapos, ito po, so running 2 months na ako. Dito po kasi, Papa Jackson, bago ka mag-start ng solo ship mo, especially po sa mga disabled, kailangan mo munang i-body ship. Kumbaga, may kasama ka muna, yung mga dating empleyado nila, ibabody ka muna for 1 month. Parang shadowing, ganon. Opo, sa shadow ka nila. Tapos na po ako sa shadowing, nag 1 month na po. Medyo may napapansin na po ako sa ibang nurse. Pero deadma lang, work lang. Kasi support worker po ako, nurse po sila. So, bari assistant po nila ako dun sa field. Parang assistant nila ako. Kung ano yung mga hindi nila kayang gawin, ako po gagawa. Tapos po, most of the nurse Filipina, most naman iba-ibang lahi, halo-halo na. So, na-body ship po ako dito kay B, tawagin ko na lang siyang B. Nurse po siya. Babae, lalaki? Babae po. Naku, yan. Kasi babae po yung client so hindi po pwede yung lalaki. So, ganon. Okay. Opo. Okay. Tapos, kasi kami po nagpapaligo, showering, everything, so bawal po lalaki.
Mm. So, so na body shape po ako dun sa Pilipina na yon kay B. Okay naman siya kausap, Papa Jackson, wala namang problema. Naging Pinay kami din yan, agad. Pinay din. Opo, Pinay din po. Okay. Sa mga na-body shape ko po na na nurse, siya po yung medyo strict. Mm-mm. Tapos napag-alamanan ko na Ilang taon na siya siya sa work pala na yung yan? siguro kasi yung client po, na-diagnose siya ng basta may brain damage, tapos 5 years na siyang ganon. Okay. Tapos 3 years na siyang nag-work doon. So, medyo matagal na rin siya. Mm-mm. Tapos po, ako po kakapasok ko lang. Tapos, okay naman po yung una naming body shape. Medyo na may napansin na ako. Pero, dinedma ko kasi bago po ako eh. Mm-mm. Hindi ko po alam kung paano parang hindi interact pa sa mga nangyayari. So, hinayaan ko lang. Tapos, Ano yung time, napansin mo? Ano yung napansin mo? parang pinipisikal niya yung client. Kumbaga kulang ng caring. Hindi kulang eh. Okay yung caring, Papa Jackson eh. Pero pag umaano kasi gumagawa ng ingay, parang irritable to si B. Naku. Kasi medyo umuungol po si client paggising. Night shift po yun. 2 kami naka-duty. Mm-mm. So, syempre, hindi na po nakakakita si client. Hindi rin po nakakapagsalita. Naku. Parang umuungol lang siya. Yun lang yung way of communication niya sa amin. So, nakita ko po, diniinan niya yung ulo sa unan. Yung parang, yung buong kamay niya, nilagay niya sa noo. Tapos dinidiin niya dun sa unan. Tapos, sabi ko, baka yun yung way ng pampakalma. Kasi hindi ko pa po talaga alam. Baka kumalma siya. Baka way yun. Hindi ko po talaga alam. Tapos, tumalikod po ako. Dead ma lang. Kaya sabi niya, kuhanan mo nga ako ng water. Sabi niya gano'n. Di kumuha ako ng water. Tinikin ko kasi kailangan tikin. Binigay ko sa kanya. Tapos sabi niya, in English po sabi niya, ano ba? Sabi niya, anong bang gagawin? Wala ka namang gagawin. Madaling araw na. Matulog ka na. Ganyan-ganyan. Wait up. Ulitin ko lang. Pinay ito ha? Opo, Pinay. Wala ka. Okay. Tapos, kada body shape ko sa kanya, lagi niya ako nire-remind na huwag ka ma-attach ha. Sabi niya, hindi, ano ba yun, parang hindi ka pwedeng ma-attach sa mga client, ganyan-ganyan. Protektahan mo yung peace mo, ganyan-ganyan. Which is naintindihan ko yun, oo yun. Pwede naman tayong hindi ma-attach, pero huwag tayong mananakit. Parang ganun yung nasa isip ko. Tapos, kasi syempre po, night shift yun, inaalog-alog ko yung bed ng client para, alam mo yun, pag sa baby, Papa Jackson. Para kumbaga, parang dinuduyan-duyan mo. Oo, parang dinuduyan-duyan ko. Pero inaano ko na talaga, huwag kang gumawa ng ingay, para hindi ka masaktan. Kasi tatapikin na naman niya kapag umuul. So, wala bang walang CCTV yung kwarto? Wala po eh. Kasi po yun, parang sa rules ng company, hindi pinapalagyan. Hindi ko alam bakit ganun, Papa Jackson Bawal daw. Nagtanong po kasi ako eh. Kasi nga nababother na ako, ilang linggo na, parang may nangyayaring hindi tama, tapos walang nagsasalita. Alam niyo po yun. Kasi nga siya yung team leader, siya yung mahawak sa staff. So pag may nagsalita, pwedeng may maalis. Kasi pwede niyang i-manipulate kasi close siya dun sa asawa eh. Asawa ng may-ari? Yung asawa ng client mismo. Yung asawa ng pasyente. And nakikita ko po kung gano'ng ka-caring yung asawa, kung gano'n niya kamahal yung asawa niya. Alam niyo po yun, yung hirap niya sa work. Tapos pupuntahan niya yung asawa niya, halikan niya. Tapos magbababay siya sa morning. Yung mga ganun pong routine nila. Parang nasasaktan po ako na hindi mo alam kung anong dinanas yan kanina kay B. Parang ganun. Parang naiipit ako na hindi ko alam kung ano po bang gagawin ko. Kakausapin ko ba yung asawa kahit matanggal na ako sa work? O kasi baka mamanipula niya ako. Alam niyo po yun yung... Kasi siya yung trusted talaga. Alam mo pag dumadating yung asawa niya pa Jackson, siya yung unang hinahanap. Where's B?
Hindi, Kasi siya yung tatanungin hindi, about kasi sa nga yung nangyari. asawa ay oblivious sa ginagawa. That's why. Oo nga po, hindi niya alam. Mhm. Siyempre hindi nakakapagtaka yun. May- Kumbaga, oblivious siya na ginaganon yung yung asawa niya. Yun nga po, Papa Jackson, it bothers me na parang 2 weeks na hindi ako nakaka-sleep. Kagaya ngayon, isasama ko na lang to, magbubundok yung friend ko kasi hindi ako makatulog, kakaisip ba? Parang ano po ba, sasabihin ko ba? O, kasi, Okay. Papa Jackson, tagang madadrag ko siya pababa. Nagsalita at kasi sabi sa akin ng isang friend ko, kung hindi mo ma-record video, isulat mo yung date, yung oras, kung anong ginawa, Yeah, bakit niya ginawa yun. kumbaga manifesto ang kailangan Pero- mo. Opo, kasi mahalata niya ako dahil dalawa lang kami sa room. Pag nag-video ako, mahalata niya. So, ang dami pa pong pananakit, hindi lang yun. Grabing panunulak. Minsan napayo ako dahil sa sobrang antok ko. May narinig ako, parang alam mo pong hampas na malakas. Mm-mm. Tapos pag silip ko, sabi ko, what happened? Sabi kong gano'n. Kay B, tinanong ko siya. Nga wala, ginulat ko lang. Pero nakita ko yung client, namumula na siya kasi siguro masakit. Hindi siguro, alam ko masakit yun. Dahil yung tunog pa lang, masakit eh. Nagulat nga ako eh. So yun po, parang hindi ko to kaya na may na-abuse sa harapan ko. Tapos hindi ako nagsasalita. Parang nababaliw ako, Papa Jackson. Paniniwalaan ba ako? Parang iniisip, nag-aaway-aaway yung sa utak ko eh. Paniniwalaan ba ako? Magdadalawang buwan pa lang ako sa work. Yung mawalan ako ng work, okay lang yun, Pa Jackson. Kaya ko naman may background naman ako eh. Yung kung mamamanipula niya ako, okay lang, maghahanap ako ng ibang work. Yung, kumbaga, kasi madadrag ko siya ng sobra, Papa Jackson. Yung police mai-involve dito, Pa Jackson, pag talagang alam mo yun, Anong oras Hindi ko na na dyan? alam. alas 4 po. Ng hapon? Po, umaga, madaling araw. Okay. Are you at work? Hindi po, nasa bahay. Off ko po ngayon. Hindi ako nakatulog. Alright. What's your question? Ano pong gagawin ko, Papa Jackson? Report to the police. You have two choices in life. And according to you, you don't really care whether you lose the job. And that's a good way to start this conversation. Alam mo, it's either you protect your humanity or completely let go of it. Yun lang naman yung choices mo dito eh. Di ba? So I want you to protect your humanity. It's a good thing that this bothers you. Ibig sabihin nun, your humanity is intact. I-report mo Opo. because it's not right. Alam mo, ipapahiya niya ang mga Pilipino sa ginagawa niya. Si B naman po yung makukulong if ever. Kagagawan naman niya yun eh. If you don't do your part now, kahit umalis ka dyan, hindi ka rin matatahimik. Kasi alam mo na it will keep on going on. Okay po. Tama ba? Kahit umalis ka dyan. Okay. Kahit umalis ka dyan. Hindi ka matatahimik kasi alam mo tuloy-tuloy yung ginagawa niya sa mga pasyente. Look, ganito ano. Telling the truth, ang pagkasabi ng totoo, hindi dapat mahirap. And that's exactly what you're going to do. Just go ahead and tell the truth. Just tell the truth. Naisip ko din sa si Papa Jackson, Pilipina din kasi siya. Oh, well, wala namang Tapos- pinipiling nationality ang pagiging mapagkapwa-tao. Ibig ba sabihin, because she's a Filipina at yung client nyo ay Aussie or Australian, ibig sabihin you'd care more dun sa Filipina kahit mali and you'd take for granted yung feelings ng kapwa-tao mo dahil Australian sila? Oo nga po. I mean, let's be real. Tayong mga Pinoy, tayong favorite sa mga ganyang trabaho for one thing. Tama?
Totoo po. Yeah. Totoo. Kasi yung compassion natin, hindi mo tayo kailangan bantayan. Totoo po. Innate sa atin yan. Kumbaga, ano yan eh. Parang, Requested nga po tayo dito eh. parang bata pa lang tayo. Bata pa lang tayo. Marunong tayong mag-alaga na nakakatanda eh. Tinuturo sa atin yan eh. Trained tayo dyan eh. Kaya nga madali sa atin yan eh. At let's not allow someone to tarnish our reputation. Pakulong mo yan. It's a good thing na magsusumbong sa kanya kapwa Pinay. I mean, if you're worrying na you're going to drag her down, so what? So what? Kagagawa mo ba yun? Let's try to think of an alternative. Ready? Opo. Pag di mo sinumbong yan, may papalit sa'yo, di ba? Opo. O di For sure. ituturo lang niya din naman niya ulit yon. At tuturuan lang din naman niya. Tama? Paano kung may impluwensyahan siya at hindi kagaya mo yung susunod niya maturuan? At gawin yung, Papa Jackson, di ba? At gawin yung meron ginagawa talaga. niya. Ang problema, Pinay din. Exactly. Sakit nga ng ulo ko sa kanila eh. Sabi ko, ba't tinutolerate nila? Parang nagiging normalized na lang sa kanila na nakikita na sinasaktan ni B yung client. Parang, ewan ko po. Wala na. So please do your part. Alam ko gusto mong gawin to, naghahanap ka lang ng Opo, Papa Jackson, hindi gigil talaga ako. Gusto ko talagang sabihin. That's a good thing. That's a good thing. Look, I'm proud of you. Imagine mo, nakakakilabot yung sinabi mo kanina. I am willing to lose my job to do the right thing. Di ba? Your heart is in the right place. Alam mo pag ganyan ang puso mo, you'll never go astray in life. Ako naniniwala ako dyan. Pag mabuti ang puso mo, hindi ka papabayaan ng buhay. Totoo. Pag mabuti ang puso mo, hindi ka papabayaan ng buhay. Life will always provide a way out of any sticky or tricky situation. Pag mabuti puso mo. So what if you lose the job? Sabi mo naman, marami ka na ma-applyan eh. So what? Okay. Diba? Maganda nga yan. Pag sinumbong mo yan, if you lose the job, what will happen? O edi credentials mo yan, why did you lose your previous job? Because I stood up for the truth and for what's right. Opo. Kaya pedigree mo yan. Alam mo, ganito. Baka kasi mag-guilty ka ba, konsensya ka. I want you to remember what I'm going to say. Ready? Opo. The reason why you're bothered now is because you can walk away anytime and just forget about it. Tama? And people will not know about the abuse. Tama, mali? Opo. But you will know. And not because no one knows doesn't mean it's not happening. And you will know. And you're gonna carry on in life being bothered by the things you could have done better and yet you did not do. Siguro kailangan ko lang ng Papa Jackson. Sabihin ko na to sa Monday para makatulog na ako. Mamaya, para ako one more days. Diba? A day too long. Pasok ko po sa Monday. But go to the police station. One more day is a day too long. Kasi ganito yan. Okay? I don't know if police enforcement there works the same way as anywhere else in the world. You go to the police station today, you tell them this is a situation, and then you solicit their help how to prove it. Maybe they can provide cameras or whatnot. Maybe some of them can, di ba? Para mahuli. Para mag-welfare check and whatnot. Maybe they can do that to prove your claim. Pwede yun. Kasi Papa Jackson, gumagawa na po ako ng eksena sa utak ko. Parang iyain ko po yung husband for coffee. Sabihin ko sa kanya, may i-discuss lang ako. Importante. No, I mean that one, do it in the presence of, at least you have to inform the police. Tapos siya na po bahala maggawa ng action, ipapulis niya o ano pong gawin niya. It's up to him na. Parang at least alam niya po. I think you have to involve the police. Kung nasa Pilipinas ka, okay lang siguro yan. But you are not here. Okay po. Di ba? Opo. Yeah. Sige po. Okay. Involve
The Aussie Police. Well, I would love to hear from you soon. Sige po, Papa Jackson. Babalitaan ko po kayo kung anong ginawa ko. Pag may mugshot na yun, papadala mo sa akin, makita ko. Papromise ko sa inyo, may gagawin talaga ako. Hindi pwedeng hindi tama yung... Alam mo, I'm proud of you. Nakaka-proud ka. Thank you, Joe. When you said kanina na, I don't care kahit mawalan ako ng trabaho. You know, it only proves that your heart is in the right place. Opo. Ano yan eh? Alam mo, to do something right, even when momentarily you'll suffer, is very liberating. Parang, hindi ko alam, parang may bumubulong sa akin. Siguro sinenda ko ng Panginoon doon para makita ko yung sitwasyon at di makapagsabi. Alam mo yun, parang kasi ang smooth ng application ko, Papa Jackson, hindi kagaya sa mga application ko sa iba na talagang sinasala nila. Ito talagang smooth. Parang interview pa. O sige, pasok ka na, shadow ka na tomorrow. O shadow, dire-diretso, nagustuhan nila yung work ko. O shift ka na, nag-solo shift na po ko last week. Parang sa disability kasi po, talagang sinasala nila dito. Well, may isang bulok na nakalusot. Hindi po alam. Naiinis pa ako sa kanya pag nandyan yung asawa, Papa Jackson, kumakayakap siya sa client. Parang alam mo yun, yung, Diyos ko po. Ewan ko. Sige po, Papa Jackson, salamat sa time talaga. Nabunutan ako ng tinik. Alam ko na ngayon. Alright. Tama nga po kayo. Well, alam mo naman gagawin mo, naghahanap pala ng tutulak sa'yo. Baka ganun nga po. Alright. O parang nabigyan ako ng lakas ng loob. Dumagdag yung 80% ko. Nadagdagan kayo ng 20. Nasa 100 na ako ngayon. Bukas po. Alright. Gagawin ko na po na parang paglaan ko po ng oras. Okay, thank you very much. Thank you pa, Jackson. Bye-bye po. Bye-bye po. Bye-bye.